sweet lang, wag ka muna mag-scroll. At syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day. At sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Sanuel witnessed the incident near to his office. When the investigator arrived and talked to him, Sanuel told them that I'm willing to testify. During the proceeding, the investigator utilized interrogation to Sanuel. The question is the method used by investigators or used by the investigator is correct? Letter A, maybe. Letter B, absolutely yes. Letter C, absolutely no. Letter D, it depends. Now, magandang katanungan to class na which is dapat alam natin yung kung ano ba yung concept ng tanong. Dapat unang-una is i-comprehend natin. Ano ba yung nangyari? Ang nangyari sa senaryo natin dito, si Sanuel ay nakakita siya ng isang pangyayari malapit sa kanyang opisina. Ngayon, nung dumating yung mga investigator, probably yung ating mga police officer, at nakipag-usap kay Sanuel, ngayon ang sabi ni Sanuel, willing po akong mag-testify. So, ibig sabihin po, si Sanuel dito ay nagpapakita ng cooperation. Ibig sabihin, yung ating subject dito na si Sanuel is cooperative kasi sabi niya, I'm willing to testify. Ngayon, nung dumating na yung proceeding class, ang method na ginamit ng investigator ay interrogation. The question is, tama ba yung paggamit ng investigator na method na gagamitin is interrogation? Actually, yung ating interrogation is bilong yan sa tools of investigation natin. Kasama niya po yung ating information, tsaka yung instrumentation, tsaka yung interrogation class. Yan yung mga tools of investigation natin. Ngayon, tama ba na yung ginamit ng investigator ay interrogation? Okay? The answer is absolutely no. Okay, hindi yun tama. Kasi nga class, tandaan natin, ang interrogation it is an skillful questioning. It is a systematic way of questioning to those hostile subject. Ang ibig palang sabihin, ang interrogation, ito ay pamamaraan or ito ay isang skillful na pamamaraan ng pagtatanong or systematic way ng pagtatanong doon sa mga hostile subject. Pag sinabing hostile, yung mga subject na which is contrary to the investigator or those subject which is against to the investigator. To make it short, those subject na which is non-cooperative. Class, klarong-klaro kasi sinabi sa senaryo natin, sinabi dito, sabi ni Sanuel, I'm willing to testify. Now, si Sanuel kasi class is not a hostile. He is a cooperative subject. Therefore, hindi mo pwedeng gamitin sa kanya ang interrogation. Ang gamitin mo dito dapat, class, is the interview. Tandaan natin, class, ang interview is a simple or normal questioning lang yan sa ating subject. Na which is, ang interview ay ginagamit natin yan sa mga cooperative subject. So, dapat dito ang ginagamit is yung tinatawag ating interview kasi cooperative man yung subject natin dito. Kasi yung ating interrogation ay gagamitin lamang siya kapag papunta tayo doon sa mga subject na which is non-cooperative. Okay? So, ibig sabihin yung letter A agad, ikis na agad yung maybe, yung delta natin na it depends. So, dalawa na lang talaga agad pinakamalapit dito. Absolutely yes, absolutely no. Ang sabi dito, tama ba? As the method used by investigators, correct. Tama ba yung ginamit? The answer is absolutely no. Hindi. Kasi dapat interview. So, paano? Sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa din ang inyong God, dear Mr. Word of the Day, Emmanuel Damasio Schumann, Bila Isabel sa CBRC National Lecturer and Registered Criminologist. Sabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share. Sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.